Kumusta po? At ito si OFW Lutong Pinoy ay nagbabalik na naman sa ating kusina. So sa panahon ngayon ay papasok na naman ang taglamig. Kaya naisipan kong magluto na naman ng kakaibang putahe at ito ay ang gutong Batangas. Sa pagkakataong ito ay naihanda ko na po ang mga rekado at ang main ingredients na ating gagamitin sa putaheng ito. Sa usual na pagluluto ito, ang gagamitin nating sangkap para dito ay ang laman loob ng baka at kumpleto na po lahat yan. Mayroon na tayong honeycomb tripe, baga, bituka at mayroon din tayong atay ng baka. At secondly, na kumpleto na rin natin ang lahat na kakailangan natin. So ang ginagawa natin dito ay pinalambot na lang muna natin ito doon sa ating pressure cooker para madali po ang ating pagluluto. At ayan na po. At naka-ready na po ito para maumpisahan na po natin. At andito na rin ang ating mga rekadong kakailanganin natin para sa pagluluto po ng gutong Batangas. So, sit and relax guys at uumpisahan na po natin. Sa pagkakataong ito ay naisalang na po natin ang ating kasirola at magpainit na po tayo ng mantika. At hindi magtagal ay ilalagay na din natin ang ating rekado tulad ng luya. So ito yung crucial na ingredients na kakailanganin dito para maalis po ang anggo ng laman loob ng baka. At isusunod naman natin ito ay ang sibuyas. So ayan, igigisa lang po natin. At huwag lang nating hayaan po na masusunog. Tamang-tama lang po na magkulay brown po ang texture at ang kulay ay pwede na po ito. So, sinunod naman natin ang ating bawang. Para makompleto po ang aroma sa ating lulutuing putahe ngayong araw, ay naglalagay din po ako ng lemongrass. So, ito yung locally na tinatawag sa atin na tanglad. At pabilisan na po at haluin lang natin. At of course guys, hindi natin kalimutan itong anise flower. Ito yung magbibigay po ng distinct aroma doon sa ating sabaw. At nakompleto na din natin ang paggisa sa ating mga rekado. So ito na yung time na pwede na nating isama ang atay ng baka. So yan guys, hindi na lang natin ito isinama doon sa ating pagpalambot dahil madali lang naman itong maluto. So ayan guys, madali lang pumuti o kaya nagbago na po ang kulay ng ating isinamang atay. So ito na guys, ilagay na po natin yung pinalambot nating laman loob ng baka tulad ng honeycomb tripes, baga at kasama na din dito ang bituka. At paghaluin lang po natin ito, saka natin ito lalagyan ng sabaw. At saka guys, gumagamit po ako dito ng hugas bigas. Kaya ito yung mainam na panghalo dito dahil ito'y kinagisnan at traditional na rin na paraan sa pagluluto ng gutong Batangas. So ayan na. Nilagay na po natin ang ating hugas bigas. Tatakpan lang muna natin ito ng ilang minuto at aantayin natin hanggang kumulo. At ito na nga guys, kulong-kulo na po ang sabaw sa ating nilulutong putahe ngayong araw at magtitimpla na po tayo. So umpisahan natin sa paglagay ng ating mga pampalasa. Pagdating naman sa pagtitimpla guys, bahala na po kayo kung anong brand ang gagamitin ninyong seasoning dito. So ayan, naglagay na tayo sa ating preference na seasoning at nilalagyan na din po natin ito ng patis o ito yung fish sauce. Naglalagay din po ako ng pulang sili dito. Ito yung red Thai chili at naglagay tayo ng 3 piraso sa tulad kung mahilig din po sa maanghang. At optional lang po ito guys kung gusto ninyong maanghang. At ito naman ay naglalagay din po ako ng beef cubes para naman po solido po ang lasa at linamnam sa ating nilulutong putahe ngayong araw. Para po magiging attractive po ang ating sabaw ay kumukuha at nag-extract na po ako ng konting sabaw para po dito po natin i-dilute ang ating aswiti powder. So
So yan po ang magbibigay ng distinct color at vibrance attraction dito sa ating nilulutong putahe. At ito na po ang final touch up dito sa ating nilulutong putahe ngayong araw, at naglalagay po ng kunting asin para po makumpleto na po ang lasa na gusto nating ma-attain. So ayan na guys, hantayin lang natin kumulo ito ng mga ilang minuto. At sa tingin ko ay ready na po ito para sa ating kainan ngayong araw. Mali ay malalaki ang ating hiwa dahil ganun naman talaga ang kailangan doon sa pagluluto nito, lalo na pag commercial ang ating purpose nito. Pero itong sa atin ay ulam lamang. So ang ginagawa natin dito ay pwede nating guguntingin ito into a bite size. So sa nakikita ninyo ay ginugunting na po natin ito, at maya maya ay magdadagdag na tayo ng sabaw, at of course may final touch up tayong ilalagay. Kung gusto ninyong hot sauce or pwede tayong magdagdag ng spring onion ay ilalagay na po natin mamaya. So ayan, kitang kita niyo guys kung gaano ka inviting ang ating nilutong gutong Batangas ngayong araw. A few moments later. So here we go, nakikita niyo na po guys, ay super satisfying at inviting ang ating resulta dito sa ating pagluluto ng putaheng gutong Batangas. So ito, si OFW Lutong Pinoy ay nagpapasalamat muli sa inyo sa inyong pagpanood at pagsuporta sa ating cooking channel.